So for today, we have chapter 14, Rizal in London during 1888 to 1889. So to start, we have the introduction. So since we have chapter 13, Rizal visited the United States of America and several states here. And of course, we have also impressions, no, good and bad, as he observed, no, the life of the United States. Then Rizal also lived now here in London. And of course, the three reasons why he chose not to live here in the city is number one, para dumadagdagan ng kanyang kaalaman sa wikang Ingles. Pangalawa, pag-aralan at mabigyan ng anotasyon ang susesos ni Islas Pilipinas ni Morga na isang pambihirang sipi na narinig niyang makikita, no, sa Museo ng Britanya. At ikatlo, ang London ay isang ligtas na lugar para may pagpatuloy niya ang makikipaglaban sa pagmamalupit ng mga Espanyol. Dito sa London, naglaan siya ng panahon para mapag-aralan mga bagay-bagay na Filipiniana. Natapos niya ang anotasyon ng aklat ni Morga, sumulat ng mga artikulo, no, para sa pahayagang La Solidaridad para may pagtanggol ang kanyang aklat. At dito isinulat niya ang kanyang liham para sa kadalagahan ng Malolos at pinagpatuloy ang pagsusulat o pagsulat kay Blumentritt at mga kamag-anak at nagkaroon ng romansa, no, kay Gertrude Beckett. So, to finally start our discussion, we have first yung pagbiyahe sa Atlantic or yung trip across the Atlantic. So, we know that he came from, no, in United States of America, so New York, going to Liverpool. So, dito patungong Liverpool ay naging maganda, no, ang kanyang pagbiyahe. So marami siyang nakilalang kaibigan mula sa iba't ibang bansa tulad, no, ng pasahero sa malapalasyong city of Rome dahil sa palakaibigan siya at marami siyang alam na wika. So of course, we have yung ating mga naaliw, no, na pasahero na Amerikano at Europeo dito sa ating si Rizal. So bakit? Dahil sa husay niya sa yoyo bilang pananggalang ay ipinakita niya dito, no, ang yoyo na maliit na bilog na laruan na gawa sa kahoy at may naikot ditong tali o may nakaikot ditong tali na ang kabilang dulo kinakabit sa daliri. So ginamit itong laruan ng mga Pilipino, ngunit pinakita ni Rizal ang gamit nito bilang pananggalang na ikinagulat ng mga dayuhan. So sumunod na bagay, yung trip niya to Atlantic, ito pa ang mga bagay na kanyang uh, uh, discover. Sululan din ng barko, no, ang ilang mga Amerikanong mamamahayag na patungo ring Europa, tinalakay ni Rizal sa kanila ang mga suliraning panlipunan at pampolitika ng sangkatauhan at natuklasan niyang di gaanong maalam ang mga ito sa geopolitika kaya nawalan siya ng gaanang makapag-usap sa mga kasamahan niya dito. So sumunod na bagay, si Rizal ay nagstay, no, sa Liverpool ng isang araw at dito nga sa hotel ng Hotel P. So noong May 24, 1888, mga panahon iyon. So sumunod na bagay, makikita natin yung buhay niya sa London. Noong May 25, 1888, isang araw pagkaraan dumaong ng sasakyan nilang Liverpool, si Rizal daw ay nagtungo sa London. Pansamantala siyang tumigil dito nga bilang panauhin sa tahanan ni Dr. Antonio Maria Regidor, isang destinado, no, at abogado sa London. Bago magtapos ang buwan ng Mayo, nakahanap siya ng paupahang lugar, no, mula sa building or bilang 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, na nangungupahan siya sa pamilya Beckett. So, tignan natin ano pang meron dito sa mga pamilya Beckett. So, ang pamilya Beckett ang nagmamay-ari nga ng ating pangungupahan ni Rizal, na kung saan ang Beckett ay sina Ginang Beckett, no, na organista sa simbahan ng St. Paul. At yung asawa niya naman, no, si Mrs. Beckett, no, ay ang kanyang asawa na meron ding dalawang anak, no, 4 na anak na babae. At ang pinakamaganda nga at sa magkakapatid na ito na babae ay si Gertrude, na tinatawag na Getty o Toti ng kanyang mga kaibigan bilang palayaw. So sumunod na makikita natin, no, dahil dito nga sa lugar ng kanyang natirhan, naging maganda daw ang lokasyon na ito sa mga tahanan ng mga Beckett para
para kay Rizal kasi malapit ito sa liwasang bayan at malapit sa lakaring papuntang museo ng Britanya. Dito nakilala niya si Dr. Reynold Ross, isang bibliotekaryo, no, ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas at Otoridad sa mga wika at kaugaliang malayo. So dito humanga siya, no, o humanga si Dr. Ross sa talino at ugali ni Rizal at ikinalugod niya ang pagpapakilala rito sa nangangasiwa ng Museo ng Britanya. Kaya tinawag si Rizal na una Perla de Hombre, isang perlas ng kalalakihan. Si Rizal ay naglagay sa Museo ng Britanya, binasa at sinuri ang mga pahina ng susesos ni Morga at iba pang pambihirang manuskriptong pangkasaysayan tungkol sa Pilipinas. Madalas din niyang dalawin si Dr. Hidor para mapag-usapan ng suliraning may kinalaman sa mga nangyari sa Pilipinas. Sa tuwing linggo, siya ay nasa bahay ni Dr. Ross at madalas niyang talakayin, no, ay ang linguistika. So nakipaglaro siya dito ay isang popular na laro, no, ang cricket, at nakipagboxing siya dito sa mga anak ni Dr. Ross. Mga balita mula sa kanyang bayan, no, magaganda at masasama. So dito makikita natin ang mga 5 bagay na kung saan makikita natin yung iba't ibang mga kwento mula sa ibang panig, no, ng kanyang kamag-anakan at kakilala. So dito makikita natin yung una is yung pag-uusig ng mga makabayang Pilipino na lumagda sa petisyon ng 1888 laban sa mga praile. So dito, ang prominanting mason at abogado, no, na si Doroteo Cortes at si Jose Centeño, gobernador sibil ng lalawigan ng Maynila, noong petsa noong Marso 1, 1888, ay petisyon ito na nilalagdaan ang mga 800 makabayan ay isinulat ni Marcellus del Pilar at ipinadala sa rin ng ahente ng Espanya para hilingin ang pagpapatalsik sa mga praile. Kasama na rito ang mga Arsobispo Pedro Payo na Dominiko ng Maynila. Pangalawa, pag-uusig daw sa mga kasama sa Kalamba sa kanilang mga pamilya at kamag-anak ni Rizal dahil matapang nilang paghiling, no, sa reformang pang-agraryo ng pamahalaan. Ikatlo, panunulig sa kay Rizal ni na Senador Salamanca, Vida sa Cortes ng Espanya, at ito nga, no, yung kanyang si Wenceslao Retana at sa mga mamahayag ng Espanyol. So sa kabilang banda, meron tayong kung saan naranasan, no, nung ika-4 yung kanyang bayaw, no, na di makatwirang pagpapatapon ni Gobernador General Weyler kay Manuel Hidalgo, na kung saan asawa ito ni Stornina. So pinatapon siya sa Bohol. So pangalawang bagay, sa huling bagay naman sa ikalima, so pagdakip at pagkulong kay Lorenzo Biado, isang estudyante ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas. At ito ay malapit na kaibigan ni Rizal na ipinatapon siya sa bilibid dahil nakita sa tahanan nito ang isang sipi ng no limita rin. So sa kabila noon, meron pa tayong magandang balita naman. So dito makikita natin sa pangyari, no, ng mga masasama, nakita natin na ang pagtatanggol ni Reverend Vicente Garcia Sanoli laban sa panunuliksa ng mga praile na napag-alaman niya, no, ang magandang balita ito mula kay Mariano Ponce. So lubos siyang nagpapasalamat sa katapangan ni Padre Garcia, iginagalang na Pilipinong pari sa Katedral ng Maynila. So dito makikita natin, no, ang andosyon ng paglalagay ni Rizal, no, dito sa gawa ni Morga. Ang kahangahangang nagawa ni Rizal sa London ay ang paglalagay ng anotasyon, no, sa aklat ni Morga, ang Sucesos de Islas Pilipinas o mga makasaysayang pangyari sa mga isla ng Pilipinas. So nailathala sa Mexico ito noong taong 1609. Ilang araw din siya sa Museo ng Britanya, binasa niya at sinuri ang mga librong ito para mapag-aralan, no, patungkol dito nga sa atin sa Pilipinas. Gaya ng mga sinulat ng mga ibang mamamahayag, no, at manunulat ni Padre Chirino, Padre Colin, Padre Agensola, Padre Palencia at ng mga iba pang nagsulat na makasaysayang ito noong unang panahon ng rehimeng Espanyol, itinuturing ni Rizal na pinakamaganda ang sulat ni Morga. So dito makikita natin si Rizal, no, ang pagbisita niya naman, no, sa Paris at saka sa Espanya. So makikita dito na ang kanyang maikling pagbisita, no, sa Paris at sa Espanya
nung bahagi ng September 1888 ay para lamang siya ay maghanap ng mga iba't iba pang mga material na pangkasaysayan dito sa Bibliothèque Nationale. So malugod siyang tinanggap siyang Pranses sa metropolis ni Juan Luna at ang kanyang asawa na si Pascual de Tavera. So dito makikita natin na panganganak ni Pascual de Tavera ang kanyang batang anak na lalaki na pinangalan ng Andres Palayo ay Luling. So pagkaraan na magbasa at magsulat o magsuri ng matatandang aklat ng manuskripto sa Bibliothèque Nationale, si Rizal ay nagbalik sa London. So ito mga panahon noong Disyembre 11, 1888 ay nagbalik na siya naman dito sa Espanya upang bisitahin niya naman ang Madrid at Barcelona upang doon na makapag-ugnayan siya sa mga kababayan at siniyasat ang sitwasyong politikal din. So dito makikita natin yung makikilala niya si Marcelo H. del Pilar, Mariano Ponce, mga malalaking tao na kilalang kampiyon sa kilusang propaganda na nakipagpalitan ng mga idea. So sumunod, dito nga makikita natin itong tao na to kung saan nakipag-cooperate at nagkaroon ng bagong kaibigan si Rizal at nangako makikiisa sa kanilang pakikipaglaban para sa reforma dito nga sa kanilang ipinaglalaban o yung Philippine Reform sa tinatawag. Sumunod naman yung Pasko niya sa London. So makatapos niya makapunta sa Espanya, dito nga babalik siya ng London noong December 24 at dito siya nagpasko at nagbagong taon kapiling ang mga kanyang kasama dito sa inupahan niya ang pamilya Beckett. So naging masayang kanyang bisperas ng Pasko, ang una niyang lupaing Ingles ng mga panahon ng kanyang pag-celebrate ng Pasko. So nang gabing iyon, sinulat niya kay Blumentritt na ngayon ay Noche Buena, bisperas ng Pasko. Ito ang pistang gustong-gusto ko. So marami siyang naaalala raw ng mga masasaya na kanyang kabataan, pati ang kasaysayan ng kanyang buhay. Sinilang man o hindi si Kristo sa eksaktong araw na ito, sabi niya. Pero dito eksaktong nakikita natin ang pagpapahalaga ng ating pagpapanganak kay Hesus Kristo. So sumunod na bagay is yung mga iba pang kanyang na-experience. So para sa kanya dito nagpadala siya ng aginaldong pamasko dito nga sa kaibigan niyang si Emperador parang dito din sa kanyang kaibigan ang busto ng emperador na si Augustus ng kanyang nililok at ito nga ibinigay niya dito sa kanyang kaibigan na si Dr. Carlos Cepelac. So iniregalo niya ang busto ni Julius Caesar naman. So dito makikita natin na niregaluhan din siya ng isang libro na pinamagatang The Life and Adventures of Valentin Box, the ventriloquist ni Ginang Beckett. Tuwang-tuwa si Rizal kasi hilig niya talaga ang Salamanca. So nung matanggap niya ang aklat na ito, malaki ang kanyang paghanga. At ito nga sa aklat na ginawa ng ventriloquist ng Ingles. So sumunod na bagay is naging leader si Rizal ng mga kababayan sa Europa. So habang abala sa pag-aaral sa kasaysayan sa London, napag-alaman ni Rizal na ang mga Pilipino sa Barcelona ay nagbabalak na magtatag ng isang samahan ng makabayang Pilipino. So naglalayong magkaisa sa krusada para sa mga pambansang reforma. So ang mga samahang tinawag na Asosasyon de Solidaridad na pinansiniyaan noong December 31, 1888 magbabagong taon. So ang mga opisyal doon neto ay sina Galiciano Apacible, Presidente, Cristiano Lopez Haina, Vice President, Manuel Santa Maria, ang Sekretarya o Kalihim, Mariano Ponce, siya ang ating treasurer o ingat yaman, at si Jose Maria Panganiban, ang tagapagtustos, yung ating pinaka-accountant. So, bilang tagapagtuos, siya ang namamahala dito sa mga pera ng asosasyon. So dito, nagkaisa sila ng miyembro na gawaing Pangulong Pandangal, si Rizal bilang pagkilala sa husay nito sa pangunguna ng mga makabayang Pilipino dito sa Europa.
So bilang leader ng kababayan ng Europa, sumulat si Rizal sa mga miyembro ng Asosasyon ng La Solidaridad noong January 28, 1889. So dito ay pinahayag niya ang kanyang pasasalamat. So dito naman makikita natin yung si Rizal at ang La Solidaridad na kung saan makikita natin ano ang naging kanyang mga parte at ano naman kaya ang gustong ipahiwatig ng newspaper na to. So dito nga itinatag ito noong Pebrero 15, 1889 itong si Graciano Lopez Hana at ang makababayang pagpapahayagan ng La Solidaridad. So dito makikita natin ang layunin nito, ang number 1 ay makapagtrabaho ng mapayapa para sa reformang panlipunan at pampolitikal. So yun yung gusto nila mailarawan yung kalunos-lunos na kalagayan ng Pilipinas nang ang Espanya ay makagawa ng remedyo ukol nito. Yung ikatlo naman, labanan ang masasamang pwersa ng reaksyonaryo at pagkasinauna nila sa kanilang pamamaraan. Magtaguyod ng mga ideyang liberal at kaunlaran at ang huli ay maging kampyon ng lehitimong aspirasyon ng mga Pilipino sa buhay, sa demokrasya at kaligayahan. So dito ang La Solidaridad ay pagkaraang isilangan ng 2 araw ng panahong iyon ni Marcelo H. del Pilar. So, siya ay sumulat kay Rizal sa London. So sa wakas isinilang ng ating abang pahayagan. So pagmamalaki niya pa ito. So sabi din dito, isa itong demokratiko na kanyang opinion na mas lalo na sa organisasyon ng patnugutan ng ating La Solidaridad. Makikita kung paano magsulat ang patnugot na si Graciano Lopez na magwasto ng mga proofs, mag-direct, mag-imprenta at mamahagi ng mga CP at kahit dalhin ang mga ito sa koreo. So pinapamail, yun yung sinaunang pagbibigay o pag-disseminate. So dito nga makikita natin na sa kanyang ginawa ng newspaper nila sa asosasyon bilang isang panauhing pandangal ng Pangulo ay binati ni Rizal si Lopez Haina sa kanyang ang kanyang mga kasama sa pagtatatag ng La Solidaridad. So ang La Solidaridad bilang tanda ng kanyang pagsang-ayon at kooperasyon, naganda siya ng mga artikulo para sa pahayagan na nailathala naman. So dito sa kanyang liham kay Lopez Haina, pinayuhan niya mga ito na mag-ingat sa paglalathala at gusto lamang niya ang tanging katotohanan lamang ang ilalamnam sa pahayagang La Solidaridad. So ito yung naging payo niya maging maingat at huwag magalathala ng labis sa katotohanan at kasinungalingan at panggagaya sa iba. So dito ang una niyang artikulo sa pahayagan ng La Solidaridad ay ang pinamagatang Los Agricultores Filipinos o mga magsasakang Pilipino. So ito yung nailathala noong Marso 25, 1889. So dito maipinakikita yung sa unang artikulo niya na ang kalunos-lunos sa kalagayan ng Pilipinas na siyang sanhi ng pagkaurong ng bansa. Dito makikita natin na mga magsakang Pilipino ay kailangan makihamok na di lamang sa maliliit na tirano na magnanakaw laban sa unat pagpapatanggol ng pinapayagan. Laban sa huli at hindi palagi. So sumunod na bagay, yung sulat niya naman sa London, ay habang abala sa pananaliksik sa Museo ng Britanya, natanggap ni Rizal ang balita ukol sa walang tigil na panunligsa ni Padre Rodriguez sa kanyang noni. So bilang pagtatanggol, isinulat niya ang polyetong Le Vision de Frei ng Rodriguez o sa Tagalog ang pananaw ni Padre Rodriguez na inilathala naman sa Barcelona. So dito, makikita natin yung pagkakasulat nga ni Rizal sa pananaw nitong si Father Rodriguez ay pinakita niya ng 2 bagay na malalim at malawak ang kaalaman sa relihiyon, ang kanyang mga matatalim na satirika kung saan doon papakita ni Rizal kung paano ang pakikipagtalastasan sa pagsulat. So sa kabilang banda nga, ito nga makikita natin
yung kanyang sinulat ay nakatago daw sa pen name na Dimas Alam, no? So, sumunod na bagay, meron tayo dito na kung saan sinulat ni Rizal sa London din ay ang liham sa mga dalaga ng Malolos noong February 22, 1889. No? Sa Tagalog ito isinulat. So dito sa kahilingan ni Marcelo H. Del Pilar para daw purihin ang kadalagahan ng Malolos. Nakita dito no sa kabila ng hiling ni Marcelo no na sulat no ginawa ni Rizal ay makikita ang pagtatatag ng isang parang kung saan nila mapag-aaralan ng wikang Espanyol. So may tatlong mahalagang puntos ang liham. So ang una na dito, kailangan turuan ng mga Pilipinong ina ang mga anak sa pagmamahal sa Diyos sa inang bayan at sangkatauhan. So sumunod na bagay is yung kailangan maging maligaya ang Pilipinong ina tulad ng inang Spartan no, sa pag-alay sa mga anak na magtatanggol sa bayan. Ikatlo, kailangan mapanatili ng Pilipinong ina ang kanyang dignidad at karangalan. Ikaapat, kailangan mabigyan ng Pilipinong ina ang sarili ng edukasyon. So bukod sa pagpapanatili niya ng mabuting kaugalian ng lahi. At ang huli, no, ang pananampalataya ay hindi lamang pagdarasal ng mahaba at pagsusot ng mga estampita at dapat ito ay isabuhay din no para sa tunay na Kristiyano may moralidad at mabuting asal. So dito sa sulat niya sa London, nakikita natin na kung saan na si Dr. Ross na isang patnubod ng Traveler's Record na periodiko na naglalaman ng pag-aaral ng mga bagay-bagay patungkol sa Asyano ay humiling kay Rizal na magbahagi ng ilang pag-aaral. So bilang tugon sa kahilingan, inihanda ni Rizal ang 2 artikulo ng specimens no, ng Tagal folklore o mga halimbawa ng alamat ng mga Tagalog. So dito nailathala ito noong May 1889 noong Eastern Fables no, na kanyang ginawa. At dito makikita natin yung mga kasabihan. So, yan. So, umpisan lang natin yung sa makikita natin no, ng mga kasabihan. So, katulad nito na nakalagay dito, ang naglalakad ng marahan, matinik, no, ay mababaw. Dahil yung mga panahon noong iyon, ang mga Tagalog ay laging nakayapak sa paglalakad. No? Dito rin sa kabila, na kalagay din dito, ang may isinuksok sa dingding ay may titingalain. Kasi ang dingding ng isang bahay na Tagalog ay gawa sa sawali at kawayan, kaya maaari itong gawing batalan ng mga panahon iyon. So sa kanya namang ibang bahagi, dito makikita natin yung mga bugtong no, na kung saan nakasulat yung isang bugtong na dala ako niya, dala ko siya. So ang sagot doon ay sapatos. Sa isang mga popular no na bugtong natin. Isang balong malalim puno ng patalim. Ang sagot ay bibig. So dito pakikipag-ibigan kay Gertrude Beckett ay makikita natin na nagkaroon siya ng romansa sa pinakamatanda na magkakapatid na babaeng Beckett. Ito ay si Gertrude o si Getty. Si Getty na siyang palayo niya sa Ingles, no? Na siyang palayo niya ay isang Ingles no na dalaga na may magandang pangangatawan. So pag describe niya, may asul pa itong mata, mapupulang bisngi, at buhok na kulay kayumanggi. So siya ay umibig no kay Rizal, at sa malalamig na umaga, mainit ang kanyang ngiti kay Rizal. So dito, masayang nakipag-usap siya no, na may tinig na tulad ng paghuni ng mga ibon. Kapag nagpipiknik ang kanilang mga anak, masaya si Getty kapag sumasama si Rizal. So dahil nga crush niya si Rizal. At ang buong atensyon niya sa buong kanilang pagbisita doon papunta sa pamamasyal ay sa binata lamang ang atensyon. So sa mga araw na tag-ulan, kapag nasa bahay lamang si Rizal, tinutulungan niya si Getty tinutulungan siya ni Getty sa paghahalo ng mga kulay para sa pagpipinta o paghahanda ng luwad para sa mga eskultura. So si Rizal dahil sa lalaking may normal na emosyon at nakatagpo ng ligaya sa piling ni Gertrude no mula sa kanyang kasawian kay Lino Rivera, ang kanilang pagiging magkaibigan no ay nauwi sa pag-iibigan. So si Getty ang tawag ni Rizal sa dalaga.
Petty naman, ang tawag ng Getty kay Rizal. So, ngunit bago maging malalim ang kanilang pag-uunawaan, naisip ni Rizal na hindi pa oras para siya magpakasal dito kay Getty dahil may mission pa siyang dapat may sa katuparan. Buo ang loob, tinigil niya ang matinding bulong ng kanyang puso at napagpasyang lumayo na lamang at malimutan itong si Getty. So bago lisanin niya ang London, tinapos niya ni Rizal na ang apat niyang eskultura. Nauna na dito na ang Prometheus Bound, The Triumph of Death Over Life, The Triumph of Science Over Death, Gusto ng Magkakapatid na Babaeng Beckett, na ipinadala niya ang Triumph Death Over Life and Triumph Over Science on Death sa kanyang kaibigan na si Professor Blumentritt dito nga sa Litmus. So dito sa huli niyang pag-stay sa London, sinabi niya adios. Bigla-bigla noong March 19, 1889, nagpaalam na siya sa mga pamilya Beckett, lalo na kay Gertrude dahil nga sila ay merong pagkakaunawaan. At nilisan ng London patungong Paris, balungkot niyang tinawid ang Ingles Channel dahil naalala niya ang masayang araw sa London. At dito nga sa kanyang pag-stay to family of Beckett. So after that, we were going to Paris. So that will be the end of chapter 14. Thank you.